Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ito ay ibinahagi sa akin ng akin pong lolo. Nangyari po ito maraming taon na rin ang nakalilipas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alvin. Ayon sa lolo kong si Marcelo, sa kanilang probinsya noon ay may nakilala na isang tao na nagngangalang Milencio. Walang sino man sa lugar nila ang nakakaalam ng tunay na pinagmulan nito. Basta bigla na lang itong sumulpot sa kanilang baryo at madaling nakapalagay ang loob ng mga taga roon. Wala umano itong sariling bahay, kung kaya palaisipan din sa kanila kung saan ito natutulog at kumakain. Nagtataka sila kung paano nito nagagawang mairaos ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Madalas ay naroon ito nakaupo sa may maliit na tindahan sa may tabing kalsada. Malimit din na kanila itong makita sa mga umpukan at nakikipagkwentuhan na kapag kanilang tinanong kung saan galing ay matipid itong sumagot at sinasabing malayo. Ayon pa kay Milencio ay marami na siyang napuntahang iba't ibang lugar. Ang tanging bitbit lang nito na kanilang nakikita ay isang sako. At hindi nila alam kung ano ang totoong laman noon. Dahil kapag kanila siyang tinatanong ay sinasabi niyang iyon ay kanyang mga damit lamang. Lumipas ang mga araw at naging karaniwang figura na lamang si Milencio sa kanilang baryo. Nasanay na rin ang mga tao dito dahil sa mabait naman ito at nakakawiling kausap. Marami itong mga kwentong masaya at nakakatawa. Kaya lahat ng nakakausap nito ay talagang nalilibang sa kanya. Isang araw, naging matunog ang balita tungkol sa isang taga roon sa kanilang baryo na biglaan umanong nagkasakit. Paniniwala ng marami, ito ay kagagawan ng aswang. Dahil na rin sa pagsasalaysay ng mag-anak nito kung bakit nagkasakit. Naging matunog ang usap-usapan tungkol doon na yung iba ay kanilang pinaghihinalaan si Milencio na siya umanong aswang na may gawa noon. Ngunit kapag kanila itong kaharap at nakikiumpok sa kanila na nakikipagkwentuhan ay hindi naman nila magawang masabi ito sa kanyang harapan. Ni isa sa kanila ay walang makapagpahayag kay Milencio na ito yung pinaghihinalaan nilang aswang. Ang edad ng lolo ko noong mga panahong iyon ay 17 anyos. Ayon sa kanya ay wala naman daw siyang napuna na pagbabago kay Milencio. Magiliw pa rin itong nakikipagkwentuhan sa kanila at nakakawili pa rin itong makipag-usap. Yung kaibigan naman ng lolo ko na si Juanito ay iba ang kanyang kutob patungkol kay Milencio. Sabi niya sa aking lolo, paimbabaw lang ang ipinapakitang pagiging magiliw ni Milencio sa kanila. Dagdag na sabi pa nito, nakasisiguro daw siyang kung ano ang idinumi ng kasuotan at ayos nito ay siguradong gayon din kasing dumi ang pagkatao nito.
na kung paano daw ikinukubli ng mga uling at dumi ang mukha nito, ay siguradong itinatago din nito ang kanyang tunay na layunin sa kanila. Mabibigat ang mga binitawang pananalita ng kaibigan ni Lolo Marcelo. Kababata niya si Juanito at marami daw itong nalalaman. Isa pa nga ito sa ipinagmamalaki ng kanilang baryo. Pero si Lolo Marcelo ay hindi kumbinsido. Di niya kasi makitaan si Milencio ng mga katangiang katulad sa aswang. Nasabi naman ni Juanito sa kanya ay sadyang ganun daw talaga. Pagkat ang totoong Maninila ay hindi basta-basta nagpapakita ng totoo nitong lakas. Iyon di umano ang epektibong pamamaraan. Kung may nais kang gawin na masama, ay kinakailangang kabaliktaran umano ang iyong ipakita. Nang sa ganon, yung iyong bibiktimahin ay hindi makakapaghanda at hindi rin magiging alerto. Na napabilib na naman si Marcelo sa kanyang kaibigang si Juanito, na nasabi pa nito sa kaibigan na iba daw ito talaga kung mag-isip. Napakatalas umano. At dahil doon ay naniwala na si Marcelo. Kaya simula noon ay medyo naging matamlay na ang pakikitungo niya doon sa lalaki. Hanggat maaari nga ay iwasan niya na ito. Dahil nag-alala siya na baka siya naman ang sunod na mapahamak. Kung dati-rati ay kanya pa itong binibigyan ng pagkain, ay inihinto na niya iyon. Hindi na rin siya nakikipag-uusap kay Milencio. Isang araw, nakita niyang nakaupo muli si Milencio doon sa paborito nitong upuan sa may tindahan. Iiwas pa sana si Marcelo pero napansin na siya ni Milencio at siya ay tinawag nito. Wala naman ang nagawa pa si Marcelo kundi ang lumapit kay Milencio. Bungat ni Milencio sa kanya bakit tila daw iniiwasan na siya nito, at nawala na rin ang pagiging magiliw nito sa kanya. Mabilis na sumagot si Marcelo at sinabing hindi naman. Na halos hindi raw siya makatingin ng tuwid kay Milencio noong mga oras na iyon. Dagdag na sabi pa ni Marcelo ay masyado lang daw siyang abala noong mga nagdaang araw, kung kaya lagi siya nagmamadali. Nakita niyang tumango-tango si Milencio pero di niya tiyak kung napaniwala niya nga ba ito sa kanyang mga sinabi. Di na nagtagal pa si Marcelo at nagpaalam na siya kay Milencio. Nagdahilan siyang muli at sinabing marami pang gawaing naghihintay sa kanya. Hindi pa rin umimik si Milencio at tumangulang ito na hindi na siya tinapunan ng kahit isang tingin. Kaya medyo kinabahan si Marcelo dahil sa naging pag-uusap nilang iyon ni Milencio ay nakaramdam siya ng takot. Dati pa kasi ay talagang naniniwala na sila sa mga aswang. Marami na rin kasing mga pangyayari sa kanilang baryo na may kinalaman ang mga aswang. Kaya bata pa lamang siya ay naririnig na niya ang tungkol sa mga ito. Marami na rin siyang kwentong nalalaman pagdating sa aswang na mismong karanasan ng kanyang ama at iba pang kaanak. Maging siya ay minsan na ring dinalaw ng aswang. Nag-alala siya na baka nagalit sa kanya si Milencio at baka pagtangkaan nito ang kanyang buhay. Kaya sa halip na dumiretso sa kanila pauwi ay nagpunta ito sa bahay ng kanyang matalik na kaibigang si Juanito.
Kanyang isinalaysay dito ang naging pag-uusap nila ni Melencio. Panandali ang napaisip si Juanito. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Bahagyang nakatingala si Juanito na nakahawak pang isang kamay sa kanyang baba habang nag-iisip. Nang biglang napapulalas ito at sinabing alam na raw niya. Na nagulat naman si Marcelo at napatanong sa kanya ng ano. Sinabi ni Juanito na bakit hindi na lang daw nila unahan si Melencio. Muling nagtanong si Marcelo sa kaibigan niyang si Juanito kung paano naman daw nila iyon gagawin. Pahayag ni Juanito ay kanila daw ibubunyag ang lihim ni Melencio. Na tila nangingintab pa ang mga mata ni Juanito habang ibinabahagi ang kanyang plano sa kaibigang si Marcelo. Pagpapaliwanag pa ni Juanito ay kanila umanong susubaybayan si Melencio. Nang tanungin ito ni Marcelo kung kailan naman nito balak na isagawa iyon, ay sinabi nito na bukas din ay uumpisan daw nila itong matyagan at susundan saan man magpunta upang malaman nilang talaga kung ano ang mga ginagawa nito at upang malaman na rin nila kung ano ang totoo nitong pakay sa kanilang baryo. Kaya bagaman may kaba sa kanyang dibdib na napalunok pa ng laway si Marcelo, ay pumayag ito sa kagustuhan ng kanyang kaibigang si Juanito. Kaya nagkasundo sila na sa kinabukasan ay magkikita sa dati nilang tagpuan kahit noong mga bata pa sila. Iyon ay sa puno ng duhat na naroon sa may tumana na halos pareho lang ang layo mula sa kanilang bahay. Nasa pagitan nila iyon. Matapos na makapag-usap sila ng kaibigan niyang si Juanito, ay umuwi na siya sa kanila at itinuloy yung kanyang mga gawain sa araw na iyon. Kinagabihan nung magpapahinga na si Marcelo, habang inilalatag niya yung banig na kanyang hihigaan, ay may narinig siyang tila mayroong biglang dumapo doon sa kanilang bubungan. Kaya natigilan siyang sandali at nakiramdam. Kinutuban siya kaagad ng hindi maganda. Naging malikot na kaagad ang kanyang isip. Naalala niya si Melencio. Kaya sa kanyang takot ay isinara na niyang mabuti ang bintana. Pumunta siya sa kusina at kinuha yung sanggot ng kanyang tatay. Inilagay niya iyon sa ilalim ng unan. Mabilis siyang nahiga at saka nagtalukbong ng kumot. Pero patuloy niyang pinakiramdaman yung nasa bubong. Ibinaba niya ng bagya ang kumot at napatingin siya sa itaas. Ngunit laking gulat niya nang maagaw na bigla ang kanyang paningin sa dingding at makita ang mga matang nagbabaga na nakasilip sa siwang noon. Na kanyang ipinagtaka iyon kung paanong mabilis na napunta iyon doon. Pagkatambong akala niya ay naroon ito sa kanilang bubong. At nakita pa niyang nginitian siya nito. Kung kaya napansin niya ang matutulis na mga ngipin nito at naglalaway. Alam niya kung ano ang kanyang nakita dahil na rin sa liwanag na nagmumula sa buwan sa labas. Ngunit di niya naitsurahan iyong maigi dahil na rin sa nakikita niya lang iyon sa may siwang. Nang mag-alala siya na baka ano ang gawin nito, ay sumigaw na siya at humingi ng tulong. Mabilis namang lumisan yung aswang. Ilang sandali pa ay nariyan na rin ang kanyang mga magulang.
na ang kanyang ama ay may hawak ng itak. Si Marcelo naman ay hawak na rin niya ang sanggot. Ngunit di pa niya iyon nahuhugot. Bali iyon na ang pangalawang beses na dalawin siya ng aswang. Noong una ay mga 9 na taong gulang siya noon. Pero hindi niya nakita yung aswang. Naramdaman niya lang ito, ngunit mabilis ding umalis. Dahil na rin siguro sa bigay ng kanyang ama na pangontra na tinatawag na libo ng kawayan. Kawayan ito na walang butas, kaya madali mo itong matutukoy na isang bertud dahil sa siya ay kakaiba. Sayang nga lamang at naiwala niya ito. Hindi niya kasi binigyan ng halaga at iningatan. Kinabukasan, maaga pa, ay umalis na si Marcelo sa kanila. May usapan sila ng kanyang kaibigang si Juanito. Nagkita sila sa kanilang tagpuan at mula doon ay nagpunta sila sa kung saan nila inaakalang naroon si Milencio noong mga oras na iyon. At hindi nga sila nagkamali nang pumunta sila doon sa may tindahan, pagkat naroon nga ito at masayang nakikipagkwentuhan. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Marcelo dahil sa kanyang naaalala yung nangyari noong nagdaang gabi. Pinigilan pa niya si Juanito, ngunit hindi siya nito pinansin, kaya nagtuloy sila at naupo din doon malapit kay Milencio. Nakinig muna silang sandali sa mga kwentuhan, lalo na nung si Milencio na ang nagsasalita. Ipinakita talaga nilang sila ay atentibong nakikinig dito. Nang magtatanghali na, ay napansin nilang isa-isa nang nagsisialisan ang mga taong naroon. Kung kaya, umalis na rin sila. Pero hindi sila umuwi. Nagtago lang sila sa malapit doon at kanilang inobserbahan si Milencio. Maya-maya nang wala ng tao roon, ay nakita nilang umalis na rin si Milencio. Iyon naman ang pagkakataon na hinihintay nila. Kanila itong sinundan. Maingat sila at iniiwasan talaga nilang lumikha ng anumang ingay upang hindi sila nito mapuna. Mahaba-haba na ang kanilang nalalakad nang makita nilang huminto sandali si Milencio. At sa isang iglap ay nagulat sila nang maglaho ito sa kanilang mga paningin. Nagkatinginan silang magkaibigan na puno ng pagtataka. Nang ibalik nila ang kanilang pansin doon, ay nakita nila si Milencio na nasa itaas na ng puno ng nyog. Kaya mabilis sila nagkubli na mabuti. Nakita nilang kumuha ito ng buko at nang makababa, ay biniyak niya iyon gamit lamang ang kanyang kamay. Ininom nito ang natirang sabaw sa magkabilang bahagi ng buko at kinain ang laman noon. Lalong tumindi ang kanilang paghihinala kay Milencio dahil na rin sa nasaksiyan nilang kakayahan nito. Hanggang sa makarating sila sa isang ilog dahil sa kasusunod. Binitawan nito ang dalang sako at mabilis na tumalon sa ilog at sumisid. Nagpatuloy sila na matamang nagmatsyag at naghintay. Hanggang sa mahigit 1 oras na ay wala pa rin silang nakitang Milencio na lumutang mula sa tubig. Kaya takang-taka ang magkaibigan. Hindi nila alam kung ano na ba talaga ang nangyayari noong mga oras na iyon. Napaisip din sila sa kung ano pa kayang kakayahan meron ang dayong si Milencio.
Pero isa ang nabuo sa kanilang mga sarili na nakakatakot talagang makaharap ito, sapagkat marami itong mga katangian na angat kesa sa karaniwang tao. Nasabi pa ni Juanito ay matinding aswang umano ito, hanggang sa inabutan na sila ng takip silim ay hindi pa rin umahon si Milencio doon sa ilog. Nasabi pa ni Marcelo sa kaibigan ay baka patay na raw iyon, pagkat walang sino man ang makakatagal ng ganon sa ilalim ng tubig. Sabi pa niya ay baka masyado lang daw silang nadadala ng lawak ng kanilang mga imahinasyon. Kaya niyaya na niya si Juanito na umuwi na sila. Nang papaalis na sila doon sa ilog, ay biglang nakarinig sila ng pagtunog ng tubig. Kaya mabilis silang napayuko at nagtago. Pagsilip nila ay nakita nila si Milencio na umahon na mula sa ilog. Dinampot nito ang kanyang sako at naglakad ng papalayo. Nagtanong naman si Marcelo sa kaibigan kung kanila pa rin ba daw itong susundan. Sinabi naman ni Juanito na malayo na raw ang narating nila, kaya kanila na lamang daw ipagpatuloy. Nakumbinsi naman si Marcelo, kaya muli nilang sinundan si Milencio hanggang sa dalhin sila nito sa isang bahay. Nakaramdam ng kilabot ang magkaibigan, pagkat nasa pusod na iyon ng kagubatan. Napabulala si Marcelo na may bahay naman pala ito, pero iba ang basa ni Juanito. Sinabi niya sa kaibigan na mali ito sa kanyang pagkaunawa. Pagpapatuloy pa ni Juanito, iyon daw ay bahay ng sunod na biktima ni Milencio, na napamulagat naman ang mga mata ni Marcelo. Natakot siya dahil sa kanila pang masasaksiyan ang gagawing pang-aaswang nito. Kaya nagtago silang muli. Nakita nilang mabilis ng kumilos si Milencio. Sa isang iglap ay nawala na ito sa kanilang mga mata. Kasunod noon ay nakarinig sila ng isang malakas na sigaw na nakaririmarim. Nanindig ang kanilang mga balahibo sa katawan dahil sa sigaw na kanilang narinig. Di nagtagal ay nakita na nila si Milencio na lumabas ng bahay at nagpatuloy na ito sa paglakad. Sinundan nila ito minsan pa, at habang naglalakad ito na nakatalikod sa kanila, ay kitang-kita nilang magkaibigan na tila dumami ang laman ng sako nitong dala. Na ang nakakakilabot pa doon ay basa ito ng likidong kulay pula. Hindi sila maaaring magkamali. Dugo ang nakikita nilang tumutulo pa mula roon. At sa kabilang kamay nito ay may hawak itong malaking itak na tulad ng sako ay nanlilimahi din at balot sa dugo. Hindi na nakayanan pa ni Marcelo ang mga pangitaing iyon, kaya hinila na niya ang kaibigan sa isa nitong kamay at niyakag na niyang umuwi. At dahil sa nakaramdam na rin marahil ng matinding takot ang kaibigan niyang si Juanito, kung kaya napapayag niya rin ito, nagmamadali silang naglakad sa kabilang direksyon na tinatahak ni Milencio. Pagdating sa bahay ay magkakasunod na tanong ang bumungad kay Marcelo mula sa kanyang mga magulang. Nag-alala kasi ang mga ito sa kanya. Matapos makapaghapunan ay nagpahinga munang sandali si Marcelo. Kanyang binabalik-balikan yung kanilang mga nasaksiyan ni Juanito. Nag-iisip din siya
kung kanya ba iyong sasabihin sa mga magulang. Nang nakahiga na siya, ay patuloy pa rin niyang iniisip ang mga bagay na iyon. Hanggang sa laking gulat niya nang makitang bukas ang bintana ng kanyang silid. Tahimik na noon ang buong paligid at sigurado siyang mahimbing na rin natutulog ang kanyang mga magulang. At lalo pa siyang nahintakutan nang sumulpot na bigla sa harapan ng bintana si Milencio at hawak nito ang kanyang duguang itak. Sumigaw si Marcelo, ngunit walang lumabas na kahit anumang tinig mula sa kanya. Hindi rin niya maigalaw ang anumang bahagi ng kanyang katawan. Hanggang sa makita niya itong pumasok na, lumapit ito sa kanya at lumuhod. Hinawakan siya nito sa ulo gamit ang isang kamay. At nakita niya ang isang tagpo. Tagpo iyon na hindi nila nakita kapwa ng kaibigan niyang si Juanito nung naroon sila sa pusod ng gubat at pasukin ni Milencio ang bahay na naroon. Malinaw na nakita ni Marcelo ang buong pangyayari, na tila ba siya ang nagsilbing mga mata ni Milencio, na kung ano ang nakikita nito ay kanya ring nakikita. Kitang-kita niya ang isang aswang. Nakakatakot ang itsura noon at tila pamilyar kay Marcelo. Tama, yun nga yung nakita niya na dumalaw sa kanya. Mabalasik ito at lubang matapang. Ngunit hindi umubra ang galing nito kay Milencio. At nakita niya kung paano ito pagpira-pirasuin ng dayo, matapos na mapugutan ng ulo at isinilit ang mga iyon sa sako. Biglang nawala ang mga pangitain na iyon at nakita niya nakatayo na si Milencio na itinuro ang kanyang kanang kamay. Nagulat siya nang naramdaman niyang siya ay nakakagalaw na. Nang kanya iyon tingnan at ibukas ang kamay, ay nakita niya ang isang bilog na bagay. Pamilyar sa kanya iyon. Yun ay ang nawawalang libon ng kawayan na ibinigay sa kanya noon ng kanyang ama. Nang biglang napaupo siya mula sa pagkakahiga, napaisip siya at nagtaka nang may maramdaman nga siyang bagay na nasa kanyang kamay, na ng kanyang ilahad ang palad ay nakita niya ngang naroon ang libon ng kawayan. Dahil doon ay naliwanagan na ng lubos si Lolo Marcelo. At simula din noon ay wala nang mga kababalagang nangyari na may kinalaman ang mga aswang. Wala nang nagkakasakit o namamatay dahil sa aswang sa kanilang baryo. Na ang pakay pa lang talaga ni Milencio doon sa kanilang lugar ay ang lipulin ang mga aswang. Kung kaya pala nagpapagala-gala ito, na ang ibig sabihin ay isa pala itong manlalakbay. Nais ko lang rin po ibahagi yung aking naging karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edward. Tubong probinsya din ako sa Western Visayas. Pero ang nakakakilabot kong karanasan ay naganap dito sa katimugang bahagi ng Luzon. Sadyang di ko na po binanggit yung eksaktong lugar dahil di ko rin naman po sigurado kung taga roon yung aswang na tumambang sa amin. Nangyari po ang lahat ng ito nung ako ay magkolehiyo. Napagkasunduan kasi ng aming mag-anak na ako ay paaralin sa Maynila. Sa kabutihang palad naman ay nakapasa po ako sa entrance exam.
Ang totoo, kahit ngayon, ay di ko pa rin makalimutan yung nangyaring iyon sa amin. Minsan ay may pagtatalo pa rin sa aking isipan. Kung totoo nga bang aswang iyon o isa lamang iyon taong lulong sa ipinagbabawal na gamot. Pero may mga dahilan din kasi kami para paniwalaan na iyon ay nasa impluensya ng masamang espiritu at hindi ng droga. Hayaan niyo pong isalaysay ko yung nangyari. Nagkayayaan kasi kami ng mga kaklase ko noon na magpunta sa bahay ng kanyang lolo at lola dahil sa sem break namin. Bali yung pupuntahan namin ay kanila Renan. Sumakay kami ng bus noon sa may Pasay. Nang dumating kami doon sa bahay ng lolo at lola niya ay pasado alas 5 na. Apat kaming lahat na magkakasamang nagpunta. Mula sa kalsada ay may nilakad pa kami papasok doon sa bahay. Mga 100 metro din ang layo noon. May ibang mga bahay namang naroon pero magkakalayo talaga. At maganda ang lugar. Sariwa din ang hangin. Presko dahil na rin sa maraming halaman at mga puno. Pagdating namin doon sa bahay ay nagpahinga kami. Medyo napagod din kasi kami sa mahabang biyahe. Nung mag-aalas 7 na ay nagkayayaan kaming magpunta sa tindahan dahil sa pare-pareho na kaming walang mga sigarilyo. Narinig ko nagsalita yung tsuhi ni Renan at kanya kaming pinaalalahanan na mag-ingat. Isa itong pulis at binata pa. Kaya doon pa nakatira sa mga magulang. Nagdala kami noon ng flashlight dahil sa medyo may kadiliman yung aming daraanan. Nang naglalakad na kami ay naramdaman kaagad namin yung lamig ng hangin. Tinahak namin ang daan papunta doon sa tindahan. Wala naman kaming napansing kakaiba. Pero nung pabalik na kami ay doon na namin nakita yung isang lalaki. Wala itong suot na damit pang itaas na biglang sumulpot mula sa gilid ng isang malaking puno. Nakakatakot ang itsura nito. Nakashort ito ng maong at wala ring sapin na kung ano sa kanyang paa. Nakayapak lang ito. Mabalasik ang kanyang mukha. Nahalata mong may gagawin talagang hindi maganda. Nangingintap din ang katawan nito at basa. Tirik din ang buhok nito na nakabuhagag. Ang mas nakakakilabot ay nang iangat na nito yung hawak niya sa kamay. May hawak itong itak at napakatalim noon na nakita naming kumintab pa ng kanya iyong itaas. Kaya napatakbo na kaming magkakaibigan ng mabilis. Napanay ang sigaw namin na humingi kami ng tulong. At nakita naming sinundan kami ng lalaki. Kanya kaming hinabol. Nagkapigtas-pigtas ang mga suot naming tsinelas na amin na lang iniwan sa daan upang hindi makasagabal sa ginagawa naming pagtakbo. Nang minsan pa akong napalingon ay hindi ko na nakita yung lalaki. Sa halip ay aso na ang mabilis na nakasunod sa amin at malaki ito. Narinig namin ang tsuhi ni Renan na kanya kaming sinalubong. Natawag agad ang pansin ko sa hawak nitong baril. Nang mag-usisa ito ay agad naming sinabi ang nangyari. Pero wala na yung lalaki. Yung aso naman ng lingunin namin ay nakita naming lumalakad na ito papalayo. Na nagulat kami nang biglang paputukan iyon ng dalawang sunod ng tsuhi ni Renan.
at narinig namin ang tunog noon na nasaktan nang tamaan niya iyon. Buti na lang talaga at dumating yung tsuwi ni Renan. Dahil sa tansya ko ay aabutan na talaga kami nung aso dahil sa napakabilis noon. Nang nasa bahay na kami at kumakain na ng hapunan, ay nagtanong ang lolo ni Renan kung wala ba raw kaming napansin na kakaiba nung kami ay dumating. Sinabi naman naming wala, kaya nagulat kami nang aming makita yung lalaki at kami ay habulin ng taga nito. Nagpatuloy sa pagsasalita yung lolo ni Renan at sinabi nitong may napapabalitang aswang sa kanilang lugar, na nang marinig namin iyon ay nanlaki talaga ang aming mga mata at lahat kami ay natigilan. Gusto ko sanang sabihin yung tungkol sa nakita kong aso pero hinayaan ko na lang muna na ipagpatuloy nung lolo ni Renan yung pagsasalaysay nito. Sabi niya ay mga ilang buwan na rin umanong nanahimik ang tungkol sa aswang na sinasabing gumagala sa kanilang lugar. Na nasabi pa nito na ang malas naman daw namin at nataon pa na sa aming pagpunta roon ay tsaka naman ito nagbalik. Hindi naman napigilan ni Renan na magtanong kung totoo ba raw talaga ang mga aswang. Ang lola niya ang sumagot at sinabing nakaranas na raw ito sa kanilang probinsya noon. Kaya masasabi niyang totoo nga ang mga ito. Dagdag na paliwanag pa ng lola niya, may mga kakayahan at katangian umano ang mga aswang na higit kesa sa mga karaniwang tao. Bigla namang sumingit sa usapan ang tsuwi ni Renan na si Adol at sinabing baka lulong lang umano sa ipinagbabawal na gamot yung taong nagtangka sa amin. Kaya sa puntong iyon ay hati ang aming naging paniniwala sa kung aswang nga ba talaga ang lalaking iyon o baka nga nasa impluwensya lang ng droga. Nang matapos kaming kumain ay naupo kaming magkakaibigan sa sala. Pinag-uusapan namin yung nangyari na paminsan-minsan ay nagkakatawanan pa kami dahil sa mga nakakatawang reaksyon namin nang kami ay habulin ng lalaki. Ang buong akala namin ay tapos na yung nakakatakot naming karanasang iyon. Pero nagkamali kami. Pagkat nang lumalim na ang gabi, sa kalagitnaan ng katahimikan noon, ay bigla na lang umalulong yung alaga nilang aso. Nakakakilabot ang tunog na iyon. Nanindig na kaagad ang mga balahibo ko. At sigurado akong ganun din yung aking mga kaibigan. Napabulalas ang lola ni Renan at sinabing mayroon daw silang bisita at hindi umano maganda ang pakay ng mga ito. Nang sumilip ang lolo naman ni Renan ay tila galit na galit itong kinuha ang kanyang itak, na narinig namin nagsabi pa ito na ang lakas naman daw ng loob ng mga hayop na iyon at nagawa pa raw silang hamunin sa sarili nilang teritoryo. Kaya napasilip din kaming magkakaibigan at nagulat kami sa aming nakita. May 2 tao doong nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Hindi namin makitang malinaw ang mga itsura ng mga ito, pero hulmado ang kanilang mga katawan at hindi kami maaaring magkamali. Base sa ayos ng isa ay iyon yung lalaking humabol sa amin at hawak-hawak pa rin nito yung kanyang itak. Pero napansin kong may tela nang nakatali sa isa niyang braso.
Maya-maya pa ay nagkagulo na sa loob ng bahay. Pigil-pigil ng lola ni Renan ang kanyang lolo at sinasabihang wag nang lumabas. Habang ang tsuhi naman niya ay hawak na sa isang kamay ang kanyang baril. Binuksan ng tsuhi ni Renan ang pinto. At nakita naman namin yung dalawang lalaki na kumilos na ang mga ito at pumasok na sa bakuran. Nang kanilang iangat ang mga hawak na itak, ay hindi na nagdalawang isip pa na paputukan ng tsuhi ni Renan ang mga iyon. Ngunit, laking gulat namin nang hindi iyon makakalabit ng kanyang tsuhin. Parang tumigas ang gatilyo noon. Kaya mabilis na kumilos si Renan at kanyang isinara ang pinto, na nakita naming tumatakbo ng papalapit yung dalawang lalaki. Sunod-sunod na kalampag ang aming narinig. Kanilang pinagtataga ang pintuan ng bahay. Nagpupumilit talagang makapasok ang mga ito. Naramdaman pa nga naming umikot sila at tila naghahanap kung saan sila maaaring makapasok. Sinundan naman sila ng tsuhi ni Renan na si Ador at lolo nito na kanila iyong inaabangan. Kami namang magkakaibigan ay nasa kanilang likuran at nag-iisip kung ano ang pwede naming maitulong. Narinig naming nagsalita yung lolo ni Renan at sinabihan ang anak na si Ador na kanya daw lagyan ng kanin ang dulo ng kanyang baril, o di kaya naman ay isubsob umano iyon sa lupa. Mabilis namang tumalima si Ador, kahit pangahalata sa kanyang mukha na mayroon itong pag-aalinlangan ukol sa itinuro ng kanyang ama. Matapos na malagyan ang dulo ng kanyang baril ng kanin at nang makita niya sa siwang ang isa sa mga lalaki na nagtatangkang makapasok, ay agad niyang itinutok ang kanyang baril at pinaputok iyon. Pumutok naman ang kanyang baril at tatong magkakasunod ang agad na umalingaw-ngaw. Matapos iyon ay malalakas na pagkalabog naman ang aming narinig. Tinataga ng mga ito yung bintana. Nakita ko pa sa siwang ang itsura ng lalaki. Nakakatakot iyon at animoy wala ito sa kanyang katinuan. At kakaiba talaga ang mukha niya na maumbok ang sa may gawing kilay nito at galit na galit siya. 3 putok pa uli ang narinig namin na magkakasunod. Nangamoy ang pulbura sa loob ng bahay. Biglang natahimik. Nawala na rin ang mga ingay na nililikha ng mga ito sa labas ng bahay. Nakiramdam pa kami. Nakita ko ang lolo ni Renan na nakaabang sa may bandang pinto. Nahawak-hawak ang kanyang itak. Humanga ako sa tapang nito. Kung hindi nga lang siguro dahil sa lola ni Renan, ay malamang na lumabas na talaga ito at nakipagtagaan sa dalawang lalaking iyon. Makalipas ang ilan pang mga minuto, ay tuluyan ang nawala ang mga lalaki. Hindi na namin sila naramdaman pa. Nang nasa silid na kami para matulog, ay patuloy pa rin ang aming pagkukwentuhan. Nakakatakot kasi yung mga tagpong iyon. Di namin lubos maisip na magkakaibigan na aming mararanasan ang gayon. Sabi pa nga namin na muntik pa kaming mamasakir. Buti na lang rin talaga at may mga armas din sila sa bahay. Di ko na matandaan kung anong oras na kami nakatulog noon. Medyo nag-aalala din kasi kami na baka bumalik pa yung mga lalaki. Kinaumagahan ay nagising ako
sa malalakas na kwentuhan ng lolo at lola ni Renan. Wala na noon ang tsuwi niya dahil sa nag-duty. Paglabas ko ng silid ay nakita ko yung mga bala na yupi na hawak-hawak ng lolo ni Renan. Lumapad ang mga iyon na halatang tumama sa matigas na bagay. Iyon pala yung mga punglo na pinakawalan noong nagdaang gabi. 4 ang kanilang nakuha na naroon at lahat iyon ay lumapad. Pinaniniwalaan nila na yung 2 ay tumalab umano doon sa mga lalaki. Kaya marahil nagpasya na rin ang mga iyon na lisanin at hayaan na kami. Tawagin nyo na lang po pala ako sa pangalang Nimpa. Laking probinsya din po ako at sanay sa hirap ng buhay. Kung akin nga pong babalikan yung aming naging pamumuhay noon, ay napapaisip ako kung paano namin nagawang makaraos. Marahil ay dahil na rin sa sipag at sapagkat marunong kaming magtiis. Yung kwento po na aking ibabahagi ay patungkol sa akin pong mga naging karanasan noong naninirahan pa ako sa probinsya. May ilan din po kasi akong mga kababalagang nasaksihan noon na masasabi kong hindi pangkaraniwan. Madalas po kasi ay nasa mga gubat kaming magkakapatid na nangunguha ng kung anumang pwedeng mapakinabangan at makakain. Magmula sa mga ligaw na manok, mga ibon, bayawak, at kahit nga sawa noon ay kinakain namin. Nangunguha din kami ng mga ligaw na pananim. Basta anumang pwedeng makain ay pinapanguha po namin. Habang yung mga magulang naman namin ay abala sa pagtatanim. Wala din po kasi kami noong alagang kalabaw. Kung kaya, hindi nila magawang makapagtanim ng malawak dahil sa mano-mano lang ang kanilang ginagawang pagtatanim noon. At dahil sa madalas nga ay nasa mga kagubatan kami, kung kaya doon ko rin naranasan yung mga kababalagan sa buhay ko. Siguro ay mga 13 anyos ako noong mga panahon na iyon nang una akong makaranas. Pangalawa ako sa aming 5 magkakapatid. Nang minsang nasa gubat kami ng 2 ko pang kapatid, ay may nakita akong isang nilalang na hindi po talaga pamilyar sa akin. Siguro ang kanyang taas ay mga higit lang ng kaunti sa akin pong bewang at payat ang pangangatawan nito. Kasalukuyan noong abala yung mga kapatid ko sa paglalagay ng mga patibong para sa bayawak. Napansin ko ang nilalang na sinasabi ko na nakatagilid sa akin ng bahagya at nanginginain. Ang tanging saplot lang nito ay yung sa masela niyang katawan. Masasabi kong katulad din sa tao ang kanyang figura. Yun nga lang, wala itong anumang balahibo o buhok. Na may kahabaan ang kanyang tenga at medyo matulis ang dulo. Nang mapansin niya ako ay bigla itong napatingin sa akin. Na natigilan ito sa kanyang ginagawa. Nanatili lang ito na hindi gumagalaw. Na bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Hindi maayos ang mga ngipin nito. At mayroon siyang malalaking mata, ngunit walang kilay o pilik mata. At mayroon itong maliit na ilong. Hindi rin ako nakagalaw noong mga oras na iyon. Nakaramdam ako ng bahagyang takot. Dahil naisip ko na baka atakihin ako nito.
Ngunit bigla akong nakahinga ng maluwag nang umiti ito sa akin bago siya umalis palayo. Ang natatandaan ko matapos iyon ay tila sinuwerte kami na lahat ng inilagay naming patibong doon ay may mga huli. Ang sumunod na kababalagang naranasan ko naman ay nangyari hindi sa gubat, kundi sa bayan. Nang isama ako minsan ni nanay. Nakaparte kasi kami noon ng maganda sa pagkukopra. Kaya naisipan ni nanay na bumaba ng bayan para mamili ng aming mga pangangailangan. Bibilhan niya rin kami noon ng damit at bagong tsinelas. Kasi yung mga tsinelas namin ay butas na at mga patid pa, na tinutusukan na lang namin ng pako para magamit pa. Kung isa nga naming kapatid ay nakayapak na lang dahil hindi na maremedyohan yung kanyang tsinelas. Nung nasa pamilihan na kami sa bayan, habang abala si nanay na pumipili ng kanyang mga bibilin at kausap yung tindera, ay napansin ko ang isang matandang babae na nakatalukbong ang kanyang ulo at may tungkod ito. Sa unang pagkakataon na napasulyap ito sa akin, ay napako na kaagad ang atensyon ko sa kanya. Nasa tabi lang ako noon ni nanay. Ilang sandali pa ay napansin ko itong papalapit sa amin. Medyo kinilabutan ako noon dahil na rin sa itsura nito. Pero nanatili lang ako sa kinatatayuan ko. Nang nasa tabi ko na ito ay bigla niyang inilahad ang palad sa akin. May piso ako noon sa aking bulsa. Agad ko iyong tinukot at iniabot naman sa kanya. Sinabi kong iyon lang ang pera ko at humingi pa nga ako ng paumanhin. Tinitigan niya ako at ngumiti siya sa akin. Hinimas niya ang ulo ko at umalis na ito. Nakatingin ako sa kanya habang naglalakad palayo sa amin. Nang bigla na lamang itong nawala sa paningin ko. Kaya makailang ulit kong kinusot ang aking mga mata sa akalang namamalikmata lamang ako. Pero sigurado ako sa aking nakita. Hindi iyon isang guni-guni kundi totoong nangyari. Nang dumating na kami noon ni nanay sa bahay ay nagulat ako. Matapos kong hubarin ang aking suot at makapako ang 100 piso sa aking bulsa. Kahit anong isip ko ay hindi ko talaga malaman kung saan nanggaling iyon at kung papaano napapunta iyon sa aking bulsa. Tinanong ko pa nga noon si nanay, pero sinabi niya sa akin wala daw siyang inilalagay na kung ano man doon. At naniniwala naman ako dahil sa nagtitipid nga kami sa pera. Nang kaya nga lamang ibigay sa amin madalas ay piso at malaki na ang 3 piso. Na dahil doon ay ilang beses ko pang binalibaliktad ang aking palda at aking sinuri ang magkabilang bulsa. Naisip ko kasi na baka mayroon pang naroon. Pero ang isang nakakasindak na kababalagang naranasan ko ay nang maganap sa aming bayan ang isang napakalaking baha na kumitil ng maraming buhay at winasak ang napakaraming ari-arian. Naganap ang baha na iyon ng mga magmamadaling araw na kung saan kasalukuyang mahimbing na natutulog ang karamihan ng tao. Pero bago mangyari ang trahedya na iyon, ay may napansin ako noong matanda. Kumakain ako noon ng tinapay sa labas ng aming paaralan.
Nakita kong nangihingi ang matanda ng tubig na kanilang pinagtatawanan at pilit na itinataboy dahil inakala nilang ito ay isang baliw dahil na rin sa kanyang ayos na hindi na nga nila pinaunlakan sa ipinapakiusap nito ay kanila pa itong nilait-lait. Nakaramdam ako ng matinding awa noon sa matanda habang nakatingin ako sa kanya na naglalakad na itong palayo. Nagustuhin ko man itong tulungan pero kakarampot na lang ang tinapay ko noon at wala na akong anumang natitira pa sa aking bulsa para kahit ipambili man lang sana ng ice tubig para maibigay ko sa kanya. Nung naganap na yung trahedya, bumaba kami noon ng mga kapatid ko kasama na ang aming mga magulang para tumulong sa mga kamag-anak ni nanay. Ay muli kong nakita ang matandang iyon na nakaupo sa gilid ng daan. Nung pagkakataon na iyon ay may hawak akong tinapay na aking baon. Kaya mabilis ko itong nilapitan at iniabot ang tinapay. Sinabi kong baka nagugutom siya at gusto niyang kumain. Na napatingin itong bigla sa akin at kanya namang iniabot yung kanyang kamay. Tinanggap niya ang tinapay. Nagsalita ito sa mahinang tinig pero rinig na rinig ko ang kanyang mga tinuran. Sinabi niya na hindi sana nangyari ang bagay na iyon na ang kanyang tinutukoy ay yung trahedya. Kung marunong lang daw sana ang mga taong maging mapagmahal sa kanilang kapwa. Sana ay maging aral daw iyon na dapat maging mapagmalasakit umano sa kapwa-tao at huwag pairalin ang kasamaan sa mga puso. Nang marinig ko iyon ay talaga namang kinilabutan ako. Naramdaman kong namanhid ang buo kong katawan na parang nagtayuan talaga ang mga buko sa aking ulo. Pagtayo nito ay muli siya nagsabi na pinagdamutan umano siya ng tubig. Kung kaya kanya umano silang binigyan ng napakaraming tubig. Nagpasalamat ito sa akin at sinabing pagpalain umano ang malinis at mabuti kong puso at lumakad na itong papalayo mula sa akin na ako naman ay nanatili lamang sa kinatatayuan ko at ni isang salita ay walang lumabas sa mga labi ko at bigla na lang ring naglaho yung matanda sa aking paningin na talaga namang ikinagulat ko. Misteryoso talaga iyong naglaho. Matapos ang pangyayaring iyon, napansin ko na nagsimula ng umunlad yung aming pamumuhay. Kinuha ang aking ama na tagapagbantay ng isang mayamang pamilya doon sa amin para mangalaga sa kanilang mga lupain. Naging mabait ang mga ito sa amin na hindi kami itinuring na ibang tao. Pero sa kabila ng pag-unlad ng aming kabuhayan ay hindi naman natigil na makaranas ako ng iba't ibang uri pa ng kababalagan. Naanyayahan minsan ang buong mag-anak namin sa isang kasalan. Ang pagkakaunawa ko ay kamag-anak ni tatay, yung lalaking kakasal. Parang pamangkin niya yata iyon sa pinsan. Kaya sumama kami doon sa lugar ng babae kung saan gaganapin ang kasalan at handaan. May service noon na jeep. Umarkila ang mga kaanak ni tatay. Isa lang ang sasakyan, kung kaya punong-puno iyon at nagsisiksikan. Hanggang sa itaas nga ng nasabing jeep ay may mga nakasakay pa. Nung naroon na kami nung gabi ng kasiyahan, ay may nararamdaman na akong kakaiba.
Di ko lang rin alam kung napapansin iyon ng mga magulang at kapatid ko. Pero ako ay kinukutuban na ng masama. Lalo na doon sa matanda na kung makatingin ay talaga namang nakakatakot. Kikilabutan kang talaga. Pakiwari ko ay parang kakainin ako nito ng buhay. Na para bang may malaki kang kasalanang nagawa sa kanya. Pailalim ito kung makatingin. Na nung huli ay nalaman kong lola pala iyon nung babaeng ikakasal. At ang isa pang nakakahindik nung naroon na kami ay yung kakaibang paraan nila ng pagkatay sa baboy na ihahanda. Mayroon kasi silang mga nakagawian at tradisyon na noon ko pa lamang nakita sa dami na ng mga nadaluhan kong handaan. Meron silang mga kakaibang ritual na nakakapanindig balahibo. Kinaumagahan matapos ang kasiyahan ay isinagawa na ang pagkakasal. Hindi sa simbahan idinaos iyon, kundi doon lang rin sa bakuran ng bahay ng babae. Kaya nasabi naming kakaiba talaga. Para silang mayroong kulto. At nung magkakainan na ay nalula kami sa sobrang dami ng handa na kanilang inilalabas. Mga espesyal na pagkain na masasabi mong alangan at ipagtataka mong talaga dahil hindi naman sila mayaman. At isang baboy lang ang aming nakita na kinatay at nilinisan. Kahit yung kaanak ni tatay ay payak lang rin naman ang pamumuhay. Na ipinagmalaki pangaraw sa kanya na hindi hinanapan at hiningan ng malaking handa ang kanyang pamangkin nung ito ay mamanhikan. Ang bahay nga noong pamilya ng babae, bagaman yari sa tabla ay luma na at hindi na talaga maayos. Bulok-bulok na ika nga na nakakadagdag ng takot sa sinumang makakakita noon. Idagdag pa yung lugar na kinatatayuan nito. Kaya nasabi kong alangan talaga yung mga nakikita naming inihanda sa itsura at uri ng kanilang pamumuhay. At napatunayan kong totoo nga ang masama kong hinala. Sapagkat nang kumain na kami ay nadiskubre naming dinadaya lang pala ang aming mga paningin. Nang sabayan ng kapatid ko ng pagkain ng dalandan, yung isinubo niyang malaking hipon, na nagtaka siya kung bakit nang patuloy niyang nguyain iyon ay nagkaroon sa bibig niya ng sapal ng nyog at nawala yung hipon. Pero sinikap naming wag na lamang lumika ng anumang ingay tungkol doon para hindi na rin mapahiya yung pamangkin ni tatay. Na nung pauwi na kami ay nagtaka yung mga magulang nung pinsan naming ikinasal na kung bakit wala man lang ipinabaon sa kanilang handa, sa kabila ng katotohanang napakarami naman noon. Kaya sinabi namin sa aming mga magulang kung bakit ganon, pagkat ayaw nilang mabisto sila sa kanilang lihim, na ang halos lahat ng inihanda roon ay likha lamang ng ginawang pandaraya sa aming mga paningin. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dave. Hindi ko po talaga sana balak na ikwento pa ito. Kaya lang, nainganyo po kasi ako sa mga nagpapadala ng kwento sa inyo. Matagal na rin namang nangyari ang karanasan kong ito. May mga 2 dekada na rin siguro ang nakakaraan.
Pero alam kong siguradong magagalit ang asawa ko kapag kanya itong nalaman dahil sa napakasilosa po nito. Kaya sana ay wag nyo na lang pong banggitin ang tunay kong pangalan. Simple lang po ang buhay ko noon sa aming probinsya. At mayroon po ako noong kasintahan na tawagin na lang po nating si Ruby. Nung simula po ay maayos naman ang aming relasyon. 19 anyos ako noon, habang siya naman ay 18 at kasalukuyang nag-aaral na sa kolehiyo. Samantalang ako ay high school pa lang. Mabait at maganda po si Ruby. Nasa kanya na yung mga hinahanap kong katangian sa isang babae. Yun nga lang po ay medyo angat sila sa pamumuhay noong mga panahong iyon kumpara sa amin. Dalawa lamang silang magkapatid, samantalang kami ay 9. At pangalawa ako sa aming magkakapatid. Idagdag pa na yung aming ama ay mahilig pang uminom at may bisyo din itong sabong. Pagdating naman sa sigarilyo, kapag umiinom ay dun lang siya nagsisindi. Ang problema ay madalas din itong umiinom, kaya ang siste ay madalas din siyang naninigarilyo. Masipag na nga mag-anak ay mahilig pa sa bisyo. Kaya medyo hirap kami noong mga panahon na iyon. Hikahos, ika nga. Kaya isa iyon sa nakaapekto sa aming relasyon ni Ruby. Medyo praktikal kasi ang mga magulang nito. Tsaka hindi talaga maganda ang imahe ni tatay sa aming lugar. Dahil nga sa mabisyo ito at ang resulta ay ang kanyang pagiging irresponsable. Kung kaya pati kami ay damay. Hindi maganda ang tingin ng mga tao sa aming pamilya. Kaya nga ang relasyon namin ni Ruby, bagaman maayos noon, ito naman ay patago lamang. Dahil tutol ang kanyang mga magulang na nung huli nga ng kanilang malaman ang tungkol sa amin ay nagsimula ng iwasan ako nito. Pero hindi ko naman na iyon ipinagtaka pa dahil alam kong pagsasabihan nito ng kanyang mga magulang at pagbabawalan na. At sigurado akong pipigilan na nila itong ipagpatuloy pa ang pakikipagrelasyon sa akin. Tinanggap ko na lang ng maluwag sa aking loob ang nangyari. Sinabi ko na lang sa aking sarili na marahil ay hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Masakit iyon. Napakasakit. Na hanggang ngayon nga, pag akin pa ring naiisip iyon, ay parang kinukurot ang puso ko. Kahit na matagal ng panahon nangyari iyon. Para kasing pangmimeno sa tao ang ginawa nila sa akin. Pagyurak iyon sa pagkatao ko na tila ba napakababa talaga ng kanilang tingin sa akin. Napakababa ng tingin nila sa pamilya namin. Pero bagaman mahirap ang aming buhay noong mga pagkakataon na iyon, ay hindi naman po ito naging hadlang para sa akin na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Naisip ko kasing iyon na lamang ang tanging paraan upang makaahon kami sa kahirapan. At kung sakaling hindi man kahit paano, ay magkaroon man lang ako ng dignidad para sa aking sarili, na kahit paano ay maipagmamalaki ako ng aking mag-anak sa ibang tao, na naisip kong kahit paano ay maibabangon ko ang aming reputasyon
at mababago ang pagtingin ng mga tao sa amin. Kung kaya ginagawa ko noon ang lahat. Kung saan mayroong patrabaho ay naroon din ako. Pero sinisiguro kong hindi maapektuhan ang aking pag-aaral. Iyon kasi ang prioridad ko talaga. Nagsikap ako at talaga namang nagtiis. At dahil sa iyon na ang uri ng buhay na kinamulatan ko, kaya naman nasanay na rin ako. Nang makatapos ako ng high school, ay saktong 20 anyos na ako. At unti-unti ko nang nakakalimutan noon si Ruby. Ito ang unang babaeng minahal ko. Madalas pa ngang sabihin dati, first love. Isang araw ay dumating sa amin ang kapatid ng nanay ko na isang foreman sa construction. Naikwento ni nanay yung tungkol sa masidi kong pagnanais na makapagtapos na aking pag-aaral. At dahil sa matandang binata ito, ay kanya akong inalok na sumama sa kanya. At ipapasok daw niya ako ng trabaho na kanya pa akong susuportahan sa aking pag-aaral. Dahil hindi daw sila nauubusan ng project, isiniguro naman niya sa akin na may pagpapatuloy ko ang aking pag-aaral. Kung kaya naman pumayag ako. At makaraan nga ang ilang araw ay sumama na ako sa tiyuhin ko at umalis na kami. Mula sa aming probinsya ay sumakay pa kami ng barko. Tawid dagat kasi yung lalawigan na aming pupuntahan. Naroon daw kasi yung sunod nilang project. Nang dumating kami doon sa aming pagtatrabahuan, ay hindi naman ako gaanong nanibago. Dahil parang halos katulad lang rin iyon sa aming probinsya. Nagpahinga lang kaming sandali at pagkatapos ay nagsaing na ako para sa aming hapunan. Padilim na rin kasi noong mga oras na iyon. Kinaumagahan ay nag-umpisa na kaming magtrabaho. Pero ang una muna naming ginawa ay yung aming tutuluyan. Ginawa namin yung aming barracks. Buong araw ay yung barracks namin ang aming ginawa. Kinabukasan ay nakita kong nag-layout na sila. At ang una ko talagang naging trabaho ay yung pagbubungkal ng septic tank. Sanay naman ako sa hirap. Pero nanibago pa rin ako sa ganong uri ng trabaho. Kaya nagkanda paltos-paltos ang daliri ko sa paghawak ng bareta. Tuwing bago mag-alas 11 ay nauuna na akong umuwi doon sa aming barracks upang magsaing. 5 kami na magkakasama. Wala namang masabi sa akin ang tiyuhin ko dahil sa may kusa naman ako. Ng mga sumunod pa na araw ay mayroong gwardya na dumadayo doon sa amin tuwing hapon. Noong una ay nakikipagkwentuhan lamang ito. Mabait naman siya. Noong huli ay madalas na itong nagyayaya na mag-inom kapag pumupunta doon tuwing gabi. Ang pagpapakilala niya sa amin, siya ay binata. Kaya naisip ko pa nga na kaya pala walang habas ito kung gumastos. Pero nakikita ko rin namang nag-aambag yung tiyuhin ko at iba pa naming mga kasama. Ako naman ay nakukontento na lang sa pakikinig sa kanilang mga pag-uusap dahil sa wala naman akong hilig na uminom. Minsan dumating ito ulit na mayroon na siyang dalang pulutan. Pero hilaw pa ito. Isang malaking plastic ng bag iyon. At nakita ko pa ngang umaagos ang dugo mula sa lalagyan nito. Isang hugot
ang tawag doon. Mga laman loob ito ng baboy. Ang sabi niya sa amin ay may kakilala umano siyang matadero. Kung kaya, ibinenta lamang sa kanya iyon ng mura. Nang tanungin siya nila Uncle kung ano na ang gagawin sa kanyang dala, ay sinabi niyang ibopis daw yung baga at puso noon, habang yung atay naman daw ay ihawin, at yung mga isaw naman ay kanya daw kikilawin. Na ikinagulat ko pa nga, dahil sa probinsya namin ay parang wala pa akong nakitang ginawa ang ganon. Duda ako kung maluluto yung mga bituka na iyon sa pamamagitan lamang ng suka, dahil sa alam kong makunat ito. Yung mga sandaling iyon, akala mo ay mayroong okasyon. Sa dami namin na nagpe-prepara, abalang-abala kami lahat, pero masaya sila dahil sa mag-iinuman na naman at mayroon pa silang masarap na pulutan. Ang nakakagulat pa ay yung paraan ng kanyang pag-ihaw. Matapos niya kasing gawin yung pagkikilaw sa mga isaw, ay kanyang sinabi na siya na raw ang mag-iihaw ng atay. Inilagay naman niya iyon sa ibabaw ng ihawan, pero hindi niya iyon hiniwa ng manipis. Inihaw lamang niya iyon ng buo, na hindi na hiniwa-hiwa. Kung kaya makapal iyon. At naisip kong hindi maluluto ang nasa loob. At hindi nga ako nagkamali. Luto na ang labas, pero ang loob ay pulang-pula sa dugo, na nakikita ko pa ngang tumutulo ito pagkaminsan. At nang kanya iyong ilagay sa plato, ay agad na namula ang pinagpapatungan ng atay dahil sa dugo. Ako po ay laki sa hirap, tulad na ng nabanggit ko sa unahan. Kung kaya, hindi po ako maarte at hindi rin po ako madidirihin. Pero nung puntong iyon, ay talagang hindi ko kayang tingnan siya habang hinihiwa iyon para kumuha ng kanyang kakainin. Ngunit dahil na rin siguro sa aking kuryosidad, ay hindi ko ring maiwasan na hindi tumingin. At nang kanya iyong isubo ay talagang hindi ko na nakayanan pa. Umalis na lang ako para naman hindi siya mabastusan sa akin. Naisip ko kasi na baka masamain niya yung magiging reaksyon ko. Nang makalayo ako doon ay talaga namang panay andura ko at naduduwal. Halos masuka ako. Nakita ko pa kasi kung paanong naipon yung dugo sa kanyang mga labi bago iyon tumulo. At di niya iyon alintana at para bang sarap na sarap siya. Inumpisa na nilang tumagay habang kanila pang niluluto yung bopis. Pinulutan nila yung inihaw kuno na atay at yung kinilaw na isaw. Nung bumalik ako ay hindi na ako nakiharap pa sa kanila. Sa halip, pumasok na ako sa aming barracks at naglaro na lamang ako ng baraha. Naririnig kong nagkakasayahan sila at kumakain na rin sila nung atay at isaw na nagkakantsawan pa. At dahil sa mga pamacho, kaya ayun, nakikain din sila. Kahit pa nga hindi sila sanay sa ganung pagkakaluto ng pagkain. Maya-maya ay narinig kong bigla ang pangalan ko na tinatawag ako ng gwardiya na iyon. Kanya akong pinapalabas at niyayayang makipag-inuman. At akin daw tikman yung atay at isaw. Nagdahilan ako dahil sa ayoko talaga pagkat hindi ko kaya. Pero mapilit ito. Na pati yung chewing ko nung huli ay kanya na rin akong kinukumbinsi. Kaya
Labag man sa kalooban ko ay lumabas ako para sila ay mapagbigyan. Pag-upo ko ay agad nila akong tinagayan. Sabay abot ng gwardya ng kapiraso ng atay. Nakitang-kita ko na mayroong dugo. Paulit-ulit pa iyong iniaabot ng gwardya upang kunin ko na. Kaya akin ang inabot ang atay na iyon. Pero nag-atubili pa rin akong isubo agad ito. Kanila akong kinantsawan at sinusugan na akin ang isubo. Wala na akong nagawa pa. Isinubo ko yung atay sabay inom ng alak. Pero hindi ko talaga iyon kinaya. Umalingasaw na kaagad sa loob ng aking bibig yung lansa ng dugo. Kaya napatayo akong bigla at naduduwal kong nilisan yung umpukan. Nang makalayo ako ay hindi ko na talaga napigilan pa at nagsuka ako. Halos bumaliktad ang aking sikmura dahil doon. Nagluha ang aking mga mata at ako ay napabuntong hininga. Pagbalik ko doon ay humingi ako ng paumanin sa kanila. Pero napansin kong sobrang sama ng pagkakatitig sa akin ng gwardya. Naisip kong baka hindi niya nagustuhan yung aking naging reaksyon at kanya iyong minasama. Muli akong humingi ng paumanin. Napansin kong tumungo itong sandali. Kaya yun naman yung pagkakataon na sinamantala ko para umiwas na ng tingin sa kanya. Pero simula noon ay madalas kong nasusulyapan itong tinititigan ako ng masama. Halos maghahating gabi na nang matapos ang inuman. Ako ay nanatili lang na naroon, pero di na ako sumubok pang tumagay at mamulutan. Ramdam ko na rin ang lamig ng simoy ng hangin noong mga oras na iyon. Naisip kong wala akong laban sa kanila dahil meron silang pampainit sa katawan. Na kahit nga nakikita kong nagtatabaan na ang mga lamok sa kanilang mga braso, ay hindi nila iyon alintana. Nang magsimula na silang magligpit, ay tumulong na rin ako upang mapadali. Dahil sa inaantok na rin talaga ako noong mga oras na iyon. Nang bigla niya akong hinawakan sa ulo at hinimas iyon. Sinabi niyang ayos lang daw at kanya akong naiintindihan. Pero napansin kong nakakaloko ang ginawang pagngiti nito. Nagpaalam na siya at sinabing mauuna na raw. Na nakita kong tumalikod na rin ito. Nang matapos na naming maimis ang lahat, ay pumasok na rin ako sa barracks. Pero bago ko pa maiakbang ang aking paa sa loob, ay nakaramdam na ako ng matinding sakit ng aking ulo. Naagad ko pa nga iyong nahawakan dahil sa para itong mabibiyak. At bigla nang nag-init ang aking katawan. Napakainit ng aking pakiramdam na nakakapaso iyon. At gininaw na akong bigla. Napansin naman pala ako ng aking tiyuhin ng pahiga na ito. Nakita kong agad siyang tumayo at kanya akong inalalayan. Sabay tanong sa akin kung ano raw ang nangyari. Sinabi ko sa kanyang hindi ko rin alam. Bigla na lang sumakit ang aking ulo at gininaw. Sabi ko, ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko po mismo nung bata pa ako hanggang sa ako ay magkapamilya na. Ang unang kababalagan na aking naranasan ay noong mga 6 na taong gulang pa lang ako.
Hindi ko iyon makakalimutan, Sir Pipi. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking isipan ang nilalang na iyon. Di ko malaman kung anong uri itong nilalang. Nang makita ko ito noong gabi ng Kapaskuhan. Maaga kasi kaming natulog na mag-anak noong mga oras na iyon, sapagkat sa tuktok pa kami ng bundok noon nakatira. At dahil nasa itaas kami ng bundok, kung kaya wala din kaming kuryente noon. Kaya napakatahimik ng aming Pasko. Masaya din, pero masasabi kong hindi ganap ang aming kasiyahan. Kaya mga pasado 7:00 pa lang siguro ng gabi na iyon ay natulog na kami. Habang natutulog ay bigla na lang po akong nagising dahil sa malakas na putok na akin pong narinig. At nasundan pa iyon ng sunod-sunod na pagpapaputok. Nang mapasulyap ako sa aming orasan ay mag-aalas 12 na. Nang biglang mabaling ang aking paningin doon sa aming bubong. Dahil sa nakarinig ako ng tila hinahawi iyon. Pagkatyari lamang iyon sa nipa. Nagulat na lamang ako nang makita ko kung ano ang lumilikha ng ingay na iyon. Mayroong biglang pumasok na isang nilalang na nakasuot ng kulay pula na may kombinasyong kulay puti. May katabaan ang pangangatawan nito. Nang kanyang taas ay halos isang ruler lang. At nakasapatos din ito ng kulay pula. Dahan-dahan akong nagtalokbo ng kumot. Pero hindi ko tinabunan ang aking mga mata. Patuloy ko itong inobserbahan. Nakita kong naglakad ito at tumulay sa nakapahalang na kahoy ng aming bubungan. Doon sa tapat namin mismo. Tabi-tabi lang kasi kami noon kapag natutulog. Dahil sa maliit lamang ang aming bahay kubo. Kung kaya wala itong kwarto. Doon muna kasi kami pansamantalang tumira habang pinapanday pa yung aming bahay. Napagkamalan ko pa nga yung nilalang na iyon na marahil ay ito yung sinasabing Santa Claus. Dahil sa Pasko noon at base sa itsura nito. Pero nagtaka naman ako kung bakit maliit. At hindi ko rin nakitang malinaw ang itsura nito. Sapagkat pamilyar naman ako sa itsura ng tinatawag nilang Santa Claus dahil na rin sa mga larawan. Di ko rin masiguro kung ito ba yung tinatawag na duwende. Pero isa ang nasisiguro ko ng mga oras na iyon na totoo ang mga nakikita ko at hindi ako namamalikmata lamang. Pagkat ilang beses ko pang ikinurap-kurap ang aking mga mata, pinagmasdan ko itong mabuti habang tumutuloy doon sa kahoy na nasa tapat namin. Nang bigla itong yumuko at sumilip, alam na pala nito na ako ay gising. Kanya akong tinitigan. Nagulat ako at kinabahan. Hindi ako gumalaw at nakita kong ngumiti ito. At doon ko nakita ang kanyang itsura na hindi naman nakakatakot. Ilang sandali pa ay inalis na nito ang pagkakatitig sa akin at nagpatuloy sa kanyang paglakad hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Kinabukasan ay ikinuwento ko sa aking mga magulang ang aking nakita. Pero hindi naman sila naniwala sa akin. At sinabing baka guni-guni ko lamang
ang lahat ng iyon. Pero sigurado po ako sa aking nakita. Buti nga at hindi ako naduling. Dahil makaraan lamang ang halos isang linggo, ay ang pinsan ko naman ang pinakitaan noon at naduling ito. Sa kabutihang palad naman ay gumaling din matapos na maipagamot sa marunong ukol sa mga bagay na ganon. Ang sunod naman po na naranasan ko ay noong mga 7 gulang naman ako. Ang kuya ko noon ay 8 taong gulang naman. Magkasunod lang kasi kami nitong ipinanganak. At dahil sa mga bata pa, kung kaya mahilig talaga kami sa paglalaro, na dahil doon ay nalimutan namin ang mag-igib ng tubig. Pagdating ni mama ay talaga namang galit na galit ito. Dahil sa kahit pang saing ay kulang ang tubig. Nakurot pa nga kami pareho ni kuya. Na si kuya nga noon ay may pabaon pang pingot bago kami umalis ng bahay upang mag-igib. Pinag-igib pa rin kasi kami ni mama kahit gabi na. Dahil sa wala talagang magagamit na tubig. Natatandaan ko pa ngang napaiyak talaga ako noon. Hindi dahil sa kurot, kundi dahil sa sobrang takot. Pagkat gabi na at madilim, wala pa namang liwanag ang buwan at wala pa rin kaming flashlight noon. Kung kaya pinagtiyagaan naming tuntunin yung daan, na aming sinanay na lamang ang aming paningin sa dilim at nakontento na sa kakarampot na liwanag na hatid ng buwan. Medyo nagtampo pa nga ako noon dahil sa naisip kong tila hindi na naawa sa amin si mama, na kahit gabi na ay pinag-igib pa rin kami. Ang masaklap po noon ay medyo may kalayuan pa naman ang aming pag-iigiban, na wala kang madadaanang anumang bahay. At bawat gilid ng daan ay talagang masukal, na napakaraming puno at nagtataasang talahiban, na makailang ulit pa ngang tumama sa bato ang aking paa. Dahil nga sa madilim ang aming dinaraanan. Pero hindi ko na iyon alintana, na ang tanging nasa isip ko noon ay ang matapos na iyon. Sobrang takot at kaba talaga ang aking naramdaman. Nang nasa kalagitnaan na kami, ay nagulat ako. Nang kapwa kami mapatingala ni kuya at nakita namin doon ang isang napakalaking ibon. Kaya niyaya ko siya na bumalik na lamang kami. Sinabihan ako ni kuya na wag na lang umanong pansinin iyon. Basta wag lamang daw akong magpakita ng takot. Nang sapitin namin ang bukal, ay dali-dali na naming pinuno ang aming mga galon ng tubig. At matapos naming mapuno ng tubig, ay nagmamadali na kaming umuwi. Nang nasa kalagitnaan na uli kami, ay napasulyap ako sa itaas kung saan namin nakita yung malaking ibon nang dumaan kami kanina. Ngunit wala na iyon doon. Pero mas lalo akong natakot dahil sa humuni naman ang wakwak. Ngunit alam namin na medyo malayo pa ito dahil sa malakas pa ang kanyang paguni. Pero gayon pa man ay binilisan ko na. Umarurot na ako sa sobrang takot at akin na lang binitawan ang isang galon na iniwan ko iyon kay kuya. Nang malapit na ako sa bahay ay agad ako nagsisigaw. Humingi ako ng tulong at sinabi kong may wakwak. Nakita ko nagmamadaling lumabas naman si mama at nag-aalala itong nilapitan ako. Naawa rin ito sa amin ni kuya. Dumating si kuya
na kumpleto naman ang dala niyang galon. Yun nga lang, ay hindi na niya nabitbit pa yung isa na iniwan ko. Pagkatapos naman naming makakain ng hapunan nung gabi ding iyon, nang matutulog na kami, pagkatapos makapagpababa ng kinain, ay nagpasama naman sa akin si kuya. Sumakit daw ang kanyang tiyan at nadudumi siya. Ayoko na sanang samahan ito dahil nga sa natatakot ako, pero mapilit siya at naawa na rin ako. Hindi na kami sa palikuran pa dumiretso pagkat mas malayo pa iyon na nasa likuran ng aming bahay. Kung kaya humanap na lang si kuya ng akmang mapopwestuhan sa una-unahan lang ng aming bahay at doon na naupo. Habang hawak ko ang lampara ay bigla na namang humuni ang wakwak ng malakas. Hindi na ako natakot ng todo dahil sa naisip kong malapit lang naman kami sa aming bahay at malayo iyon dahil sa malakas ang kanyang tunog. Pero pagkaraan ng ilang minuto ay biglang humuni ang wakwak ng napakahina na parang bumubulong na lang ito sa gawing likuran ni kuya, na para bang nasa likod niya lang ito. At nakita kong biglang napaigtad si kuya dahil ayon sa kanya ay may naramdaman siyang tila may kumalabit sa kanyang likuran. Kaya mabilis na siyang tumayo at tumakbo na hindi na niya nagawa pang makapagbawas dahil na rin sa sobrang takot. Ang ikatlo ko namang karanasan ay nangyari nung nakalipat na kami ng bahay. Bali sa katabing baryo lang rin ito. Nasa high school na ako nung mga panahon na iyon. May kababaryo kami noon na ang pangalan niya ay Mina. Usap-usapan na nung mga pagkakataon na iyon sa lugar na aswang ito. Isang beses ay nakita ito ni kuya. Naisipan niyang titigan ito sa mata upang kanyang malaman kung may katotohanan nga bang talaga ang kumakalat na bali-balita. Ang mata kasi nito ay medyo budlat, kung tawagin sa amin, na sa Tagalog yata ang kasing kahulugan ay medyo luwa. Nagulat daw noon si kuya nang kanya itong titigan at makita ang kanyang refleksyon sa mga mata nito na nakabaliktad. Kaya naniwala si kuya na maaaring ang totoo ang kumakalat na balita tungkol dito. Minsan naman, isang taga roon din ang nakakita dito na kanyang inaamoy-amoy yung inupuan ng buntis. Nang maiwan ng buntis yung kanyang bangkito na upuan doon sa may poso matapos nito maglaba. Ako naman, minsan na naglalaba ako ay nagkataon na may dumating rin na kababaryo namin na isa ring buntis na naligo naman. Maya-maya ay biglang dumating itong si Mina at tila hindi na ito nakagalaw pa sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan niya ang buntis na sinasabunan ang kanyang tiyan. Titig na titig siya sa tiyan ng buntis na halos lumuwa na ang mga mata nito, na animoy na pako na ang mga mata ni Mina doon, habang ako naman ay pasimpleng pinagmamasdan rin si Mina. Nabigla nitong inalis ang pagkakatitig doon nang kanya akong mapansin. Napatitig ito sa akin, kung kaya nagkatitigan kaming sandali. At
napatunayan kong totoo nga ang sabi ni kuya. Pagkat nakita ko ring nakabaliktad ang aking refleksyon sa mga mata nito. Nabigla itong lumapit sa akin at walang sabi-sabi niya akong hinampas. Na ang sabi niya ay may lamok daw. Dahil doon ay naalala kong bigla naman ang sabi ng lolo Mateo ko na kapag hinampas daw ako ng ibang tao, lalo na at hindi ko umano lubusang nakikilala o kaya naman ay pinaghihinala ang aswang, ay hampasin ko rin daw ito pabalik. Noong mga oras na iyon ay nagdalawang isip pa ako. Hindi ko na maituon ang aking atensyon sa ginagawa kong paglalaba, hanggang sa natagpuan ko na lang ang aking sarili na hinampas ko rin ito pabalik. Nag-alala kasi ako na baka kanya na akong ginawa ng masama o hindi maganda, nang hindi ko namamalayan dahil lang sa paghampas niyang iyon. Wala naman siyang naging violenteng reaksyon. Nakapatingin lang ito sa akin sandali at pagkatapos ay iiling-iling. Sa likod ng aking isipan ay nasabi kong buti na lang at naibalik ko sa kanya. Pagkaraan ng ilang linggo, matapos yung tagpo namin na iyon ni Nang Mina, madaling araw noon natatandaan ko. Mga alas 4:30 siguro. Maaga akong nagising noon at nagpunta ako sa may bukal. Doon sa ilalim ng puno ng balete. Maaga akong nagising para laban yung aking uniforme. Medyo nasasabi kasi ako noon dahil sa may isasagawa sa aming paaralan noon na aktibidad. Nang dumating ako doon sa bukal, ay walang katao-tao kundi ako lang. Pero makaraan ang ilang minuto ay may nakita akong isang babae na napabulalas pa nga ako ng salamat dahil sa naisip kong may makakasama na ako. Napatingin ako sa kanya at aking pinagmasdan ito. Nang bigla akong magtaka nang hindi ko na iyon nakita, pagkat hindi na iyon nakalagpas pa sa puno ng nyog. Kung kaya, nagtaka talaga ako kung saan na siya napunta. Dahil doon ay lumakad ako ng kaunti upang makita ko ang kabilang panig ng nyog. Nang bigla na lamang lumabas ang babae mula sa gilid noon na nagtatayuan ang kanyang mga buhok, na dahil naman doon ay wala na akong inaksaya pang sandali. Napaatras ako at kumaripas na ng takbo pauwi sa bahay namin. At binalikan ko na lamang yung nilalabang ko nung maliwanag na talaga, na nasa isip ko kung sino kaya ang babae na iyon, na sinang Mina kaya o kaya naman ay sinang Angga. Yan kasi yung mga pinaniniwalaan at bantog na mga aswang doon sa amin nung mga panahon na iyon. Ang huli ko pong karanasan ay nangyari lamang noong nagdaang taon. Kabuwanan ko na noon sa ikalawa kong anak. Buwan noon ng Setyembre. Kami lang lagi ng panganay kong anak ang nasa bahay. Madalas po akong nakakarinig noon ng huni ng aswang, na malimit pa nga ay mahina lang talaga, at nararamdaman kong umaali-aligid lang ito doon sa aming bahay. Kaya ang ginagawa ko naman ay nilalagyan ko ng bawang at asin ang bawat gilid ng dingding, maging yung bintana namin. Nanalaman ko nga sa aking biyanan na may nakapagsabi daw sa kanya na akin umanong nilalagyan ng bawang at asin
ang palibot ng aming bahay. Na nagtaka naman ako dahil sa wala namang ibang nakakaalam nung mga ginagawa ko. Kaya naisip kong marahil ay iyon ang aswang na nang akin namang usisain ang aking biyanan ay ayaw naman itong magsabi kung sino. Pero may hinala na ako, ngunit di ko palang talaga matiyak. Minsan, pag napapagawi sa amin ang pag-ihip ng hangin mula sa kanila galing, ay talaga namang grabe ang sangsang ng amoy. Na kapag iyong maamoy ay masusuka kang talaga. Na parang amoy aswang talaga at ang lansa. At ito pa, isang beses naman na mga bandang mag-aalas 9 na ng gabi, itong kapitbahay ko ay laging tinatahulan ng aming aso. Na dahil doon ay nagtaka ako kung bakit. Nang silipin ko ito ay nakita kong makailang beses siyang nagpapabalik-balik malapit sa aming bahay. Na noong una ang buong akala ko ay may sadya siya doon sa may unahan. Na makaraan ang ilang sandaling pagmamasid ko sa kanya ay napansin kong wala naman pala talaga itong pakay doon. Sapagkat makalagpas lamang ito ng kaunti sa bakod namin ay babalik na naman. Kung kaya nagduda na talaga ako. Kinaumagahan ng sumunod na araw, kasalukuyan akong nagwawalis noon sa harap ng aming bahay. Nang duman itong kapitbahay namin at ngumiti sa akin. Gumanti rin naman ako ng ngiti. Ang buong akala ko naman ay tumuloy na ito at umalis na. Ngunit laking gulat ko nang paglingon ko ay naroon pa rin ito sa likod ng bakuran namin at kunyari ay sumisilip sa aking mga pananim. Nawirduhan na talaga ako sa mga ikinikilos niya at talagang lalo pa akong nagduda. Kaya makaraan lang ang ilang araw ay pinaluwas ko na ang aking kapatid mula sa Mindanao para may makasama ako. Nang dumating ang aking kapatid, unang gabi daw niya, pagkukwento pa niya sa akin, ay halos hindi raw siya makatulog sapagkat panay daw ang huni ng aswang sa labas ng aming bahay. Kaya nasabi pa niya sa akin na ang buong akala daw niya ay sa probinsya lang daw namin mayroong aswang. Nagkamali pala daw siya. Isang hapon, nang nag-aagaw na ang liwanag at dilim, nakikinig po ako noon ng mga kwento niyo, Sir Bibi. Bago pa lamang po ako noon sa inyong channel. Pero nakapagpadala na ako ng kwento at inyo na rin nai-ere. Nakasarado na noon ang mga bintana, pati ang mga kortina ay naitakip ko na lahat. Isang bintana lang ang hindi ko pa isinasara noon, yung nasa tabi ng mesa, kung nasaan ako dahil sa napakainit. Nang matapos na ako sa pakikinig ng inyong kwento, ay naisipan ko nang bumaba para pakainin yung aming aso. Tapos na kasi kami noong maghapunan at nagpapahinga na habang nakikinig sa inyong channel. Nang naroon na ako sa ibaba ay nagulat ako nang makakita ako ng mga bakas sa lupa, na yung bakas niya ay nakakatulad ng sa kalabaw o di kaya naman ay malaking baboy. Pero wala namang magagawing ganon sa amin, pagkat wala naman akong nakikitang may nag-aalaga noon, kung kaya nagtaka ako. Tinawag ko ang aking kapatid
At sinabi ko sa kanya yung tungkol doon sa mga bakas na aking nakita. Sinabi niyang hindi umano iyon karaniwang mga bakas. Kaya sinabihan niya akong pumasok na kaagad. Pinaniniwalaan kasi na kapag ganong kabuwanan na, ay napakabango umano para sa pang-amoy ng mga aswang. Kung kaya marahil ganon sila kaagresibo sa akin noong mga panahon na iyon, na laging umaali-aligid sa amin at nagpaparamdam. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.